Jesu Kristo. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo na po'y dumako sa pinakamahalagang bahagi sa ating panambahan, ang pakikinig o makinig sa salita ng ating mahal na Panginoon at pagbigay galang. Mga minamahal, tayong lahat ay tumayo. Kinanta na mga minamahal, mutindog ating ipagkaloob sa ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. God bless you po sa ating live co-preacher, like Brother Junard. Tayo pong lahat ay manalangin, minamahal, samahan niyo po ako. O budakilat ng pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang manahing banal, mahal namin Panginoon Jesus. Lubos mo kami pagpupuri, pasalamat, mahal na kami, sinamahan mo Diyos, hanggang sa mga sandali ito, wala na kami mag-umpisa, mahal na isa po ng panalangin po, na aming minamahal, kinagaling Evangelista Estrada Almeida, patawarin mo kami, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po, Diyos, maglaging sa mga salita, magbukas ng pag-unawa ng bawat isang mahal na maunawaan namin. Ang mga salita, O Diyos, di kami bigay ng karunungan. Sa iyong mga may pangaral kong mga salita po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumami ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan o mahal na Panginoon Jesus, aming sinasulat, di mo ay mahadlang, anumang gawa ng kaway lumayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Purihin natin mahal na Panginoon na mahal. Thy's praise, worship, glory, and honor belongs only to loving God, to the dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise, my beloved brethren. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya lang pong mataas na papuri, mami ng pagluwalhati. And I give double honor to the dearly beloved noble pastor, Wildy Estrada Almeida, the anti-prophet of the loving God. Praise the Lord, salamat sa ating mahal na Panginoon na ating binigyan ng totoong man of God, totoong pastor ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Also to this beloved Almeida family, at our beloved Almeida children, all the children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. Praise the Lord, give double honor. And we always cherish, no, hindi pa natin makalimutan, mga turo-aral na iniwan po natin dearly beloved normal assistant pastor, beloved Mama Dear. We give double honor sa ating pong beloved normal assistant pastor, Linus Almeida. Sa lahat po natin mga beloved ordained preachers, to all my beloved co-workers, sa lahat ng mga beloved choirs, sa lahat ng mga beloved musician, sa inyo po mga kapatiran ko, minamahal, at sa lahat natin mga nanonood through webcast throughout the world, minamahal, binabati ko pa kayong lahat ng magandang gabi sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po naman ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord po rin po ating dikilang Diyos. Minamahal tayo pinadako sa salita ating mahal na Panginoon. Ang ating topic po sa gabi ito, minamahal, God works in mysterious ways. God works in mysterious ways. Ating mahal na Panginoon, minamahal, ay gumagawa po sa mga bagay minsan hindi po natin na matarok, mga minamahal, hindi natin mapag-unawa. Praise the Lord, pero gumagawa ang ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal dito makikita po natin, minamahal, maging sa time po ni Joshua, si Joshua po na successor ni Moses, mga minamahal, may instruction ng mahal na Panginoon sa kanya kung yung pag-aaralan nyo pong instruction ng mahal na Panginoon, mag-iisip ka, no? Bakit ganito, mga minamahal? Pero, ganun po man, minamahal, yung mga lingkod ng mahal na Panginoon, yung mga anak ng Diyos, basta patuloy ka lang susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, tagumpay ang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Joshua, Kapitulo 6, 1 hanggang 4. From the book of Joshua, chapter 6, verse 1 to 4. Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. Now went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hands Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. And you shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. And the 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. And the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priest shall blow the trumpets. Amen. Ang aklat ni Josue,
Kapitulo 6 ang talatay 1 hanggang 4. Ang Jericho nga ay lubos na nakubkob dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakalalabas at walang nakapapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tignan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang makapangyarihang lalaking matapang. At iyong liligirin na ang bayan, lahat ng malalaking pangdigma na liligid na minsan sa bayan, ganito mo gagawin na 6 na araw. At 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa. At sa ika-7 araw ay yung liligiring makapito ang bayan at ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak. Amen. Palawakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon kay Joshua, binigay ko na sa iyo ang kaharian ng Jericho. Binigay ko na sa iyo. Pero ito ang gagawin nyo. Sa loob ng 6 na araw, iikutin nyo yung buong kaharian. Kasi naka-fence po yan eh. Fence o walled city. Nakabakod po siya, minamahal. Iikutin nyo yung buong kaharian ng 1 beses, 1 araw, sa loob ng 6 na araw. Everybody say, praise the Lord. Iikot lang sila. Wala silang gagawin, hindi sila magsasalita. Naka-formation sila, pero iikot lang sila sa kaharian. Once, 1 beses, sa 1 araw. Sa loob ng 6 na araw. At pagdating ng ika-7 araw, iikot kayo ng kingdom 7 times. 7 beses. At pag nakaikot na kayo ng 7 beses, hihipan nyo yung mga trumpeta, mga lahat ng mga pariseo, mga pari, mga hihipan nila yung trumpeta sa ika-7 ikot nila. Amen po ba? Nakuha nyo po mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kung ikaw ang magmamasid, kahit siguro ikaw yung taga-Jericho, iisipin mo, anong klaseng gera ito? Tama lang silang umiikot. Walang ingay. 6 na araw. Pagkadating na ika-7 araw, mga minamahal, umikot sila 7 beses. Pagdating na ika-7 ikot, hinipan nila yung mga trumpeta. Kung iisipin mo, mga minamahal, anong klaseng gera ito na umiikot? Tama lang silang umiikot. Pero walang nagtanong sa kanila. Lahat sila sumunod sa sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Kaya pag sumusunod, bawal ang reklamador eh. Amen po ba? Isipin mo, wala silang ingay. Walang nagrereklamo doon. Pero pagka 7 beses, 7 araw, ika-7 araw, 7 beses sila umikot, minamahal, pag-ihip ng trumpeta, yung makapal na pader ng Jericho ay kusang natimpag, mga minamahal. Kusang nagiba, mga minamahal. Kusang nag-collapse. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Siyempre, madali na po nilang nakubkob yung kaharian, madali na nilang natalo yung mga sundalo. Kasi pag may gera, yung mga pader na yan, may mga sundalo yan eh. Anong gagawin ng mga sundalo kung nag-collapse na? Amen po ba? Yung mga sundalo doon na nasa pader, wala na, patay na yon. So madali na nilang nakubkob yung kaharian. Bakit po? Dahil sinunod nila yung instruction ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Parang pag tayo magkukrusada, minamahal, wala pa ang krusada. Yun po ang turo ng ating mahal pastor, mag-ayuno ang lahat, mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. Nandito tayo, lumuluhod, umiiyak sa mahal na Panginoon. Minamahal, wala pang krusada, pero hindi natin alam, gumagawa na pala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga lugar na kukrusadahan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makiiman po ba tayo, mga minamahal? Dahil ang pakikibaka na ito ay hindi atin kundi sa Diyos. Kaya minsan, may hindi mo maunawaan, pero susunod ka lang. Basta na, tayo napatunayan naman natin na buhay ang Diyos. Amen po ba? Lahat ng nakaranas ng kanilang buhay, binago ng mahal na Panginoon, itaas ang kamay, mga minamahal. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoong malakas?
Lahat ng binago ng mga lahat ng pinagaling ng mga Lapino, walang karamdaman, walang gamot na ginamit. Pinagaling tayo ng ating mga Lapino sa ating mga karamdaman. Sumigaw ng praise the Lord. Marami na tayong patutuo. Amen po ba? Ibig sabihin, lahat ito hindi gawa ng tao, kundi gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin mga Lapino. So, makatwiran lang, reasonable lang, mga minamahal, na sumunod. Amen po ba? Reasonable lang, makatwiran lang na sunod ka lang. Sunod ka lang. Binago ka nga, pinagaling ka nga, iningatan ka na, yung susunod ka, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Basahin po natin ang Joshua chapter 6 verse 20, mga minamahal. From the book of Joshua chapter 6 verse 20. From the book of Joshua chapter 6 verse 20. So the people shouted when the priest blew with the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Amen. Ang aklat ni Josue, Kapitulo 6, ang talatay 20. Sa gayo humiyaw ang bayan, at ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak, at nangyari nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak, na ang bayan ay humiyaw ng malakas, at ang kuta ay gumuho, na anupat ang bayan ay sumampang nasok sa syudad, na bawat isa ay matuwid na nagpatuloy, at kanilang sinakop ang bayan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero sabi ng mahal na Panginoon, hindi pa po nangyayari, sinabi niya na po dati. Nasisigaw kayo ng malakas, ihipan niyo ang trumpeta, sa ikapitong ikot niyo, ang pader ay babagsak. Amen. Amen. Totoo, mga minamahal. Tayo, ilang beses na, paulit-ulit, mga minamahal, makrusada. Hindi madali, mahirap, no? Mga sounding team, talagang grabe po sila yung para sa, kumbaga sa sundalo, yung ating mga sounding team, to God be the glory, no? Sa Diyos lang ang kapurihan. Para silang mga Marines. Amen. Para po silang mga Marines, talagang, pero makikita mo, minamahal, sa mga lapay lang kapurihan, Brother Just Tony, nag-aaral pa nga lang po ito, minamahal. Sounding team na ito eh. Ngayon, may trabaho na, engineer na, sumasali pa rin sa sounding. Bakit? Nakita niya po na sinasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, parang katulad nito. No, sabi ng mga Lapino, pag ikapitong ikot nyo, sumigaw kayo, hipan nyo ang trumpeta, babagsak ang pader. Totoo, ginawa nila, sumunod sila, at ang pader ng Jericho na makapal, pinabagsak ng ating pinakamamahal na Panginoon, at nagtagumpay po sila. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos talagang mangyayari. Amen po ba? Mangyayari, susunod ka lang. Everybody say, praise the Lord. Gagawin mo lang ng may katapatan ng kalooban ng Diyos, mga minamahal, at tiyak na bagay, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God works in mysterious ways, mga minamahal. Sa buhay ni Joseph, mga minamahal, mamamangha ka. Sabagat dumaan siya ng grabing pagsubok. Si Jose na anak, isa sa mga anak ni Jacob o Jacob, mga minamahal, 12 po ito. Ito po yung 12 tribes of Israel. Si Reuben, si Gad, yung yung tribe ni David, mga minamahal. 12 na 12 tribes po ito. May Naphtali, tribe of Naphtali, tribe of Reuben, tribe of Gad, tribe of, basta 12 po itong tribe, mga minamahal, no? At si David, nabilong po siya sa tribe of Judah. At si David, kung magpuri siya sa Diyos 7 times a day. Kung iisipin mo, galing siya sa tribe ng Judah, ang ibig sabihin ng Judah, purihin ang Diyos. Amen. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya
Gabi, no? Maganda yung pangalan na Judah. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya doon galing si King David. So mga minamahal, si Joseph na isa sa mga anak ni Jacob o Israel, sapagkat binago yung kanyang pangalan, kung makikita mo minamahal na naging mahirap sapagkat grabing pagsubok, mismo kapatid niya po, ibinenta siya. Actually, hindi lang siya ibibenta dapat eh. Dapat papatayin siya ng mga half-brothers niya. Dahil sa inggit. Amen? Kaya mahirap yung mainggit. Pwede kang pumatay. Pwede kang gumawa ng masama. Huwag kang may inggit, mga minamahal. Ang isipin mo, kung sila'y pinagpala dahil nagtapat sila, magtapat ka rin. Dahil pagpapalain ka rin ng ating mahal na Panginoon. Makapalakpak mo ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At kapag pinagpala ka na, huwag mong kalimutan ang mahal na Panginoon. Gawin mo pa rin yung mga ginagawa mo. Amen po ba? Katulad sa ating mahal na pastor, kahit pinagpala na ang church, patuloy pa rin yung kanyang pananalangin. Patuloy pa rin yung kanyang pakikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo patuloy din na pinagpapala ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Papatayin sana siya ng kanyang mga half-brother, pero may nagsuggest na huwag nating patayin dahil kapatid natin yan. Ibinenta. Imagine, mga minamahal, from prince, parang prinsipe kasi si Jacob sa kanyang bahay dahil pinangga siya, mahal na mahal siya ng anak niyang si Jacob o si Israel. So si Joseph, mga minamahal, from prince, naging slave. From prince, he became a slave. Naging alipin na po si Joseph. Dahil siyempre, paano ka magiging prince kung binenta ka na eh? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin Genesis chapter 37, verse 28. Siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. From the book of Genesis, chapter 37, verse 28. Then there passed by Midianites, merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver, and they brought Joseph into Egypt. Amen. Genesis Kapitulo 27, ang talatay 28. At nagsipagdaan ang mga ngalakal ng mga Medianita, at kanilang isinampa si Jose sa balon, at pinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng 20 putol na pilak, at dinala si Jose sa Ehipto. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So, hindi na siya prinsipe, dahil nung siya ibenta, naging alipin na po si Joseph na mahal. We'll make the story short, mga minamahal, dahil kung babasahin po natin lahat, it is from chapter 37 sa Genesis up to chapter 42. Kaya kung nais nyo pong makuha yung buong istorya nito, minamahal, pwede nyo pong basahin. No? Napakagandang basahin po yung mga story ng Bible. Ngayon, I will make it short, mga minamahal. Dahil ang nangyari po, mga minamahal, ibinenta si Joseph, sa mga merchants, sa mga businessmen, at dinala po nila si Joseph doon sa Egypt. Kaya napunta si Joseph. Paano siya napunta ng Egypt? Dahil ibinenta po siya. So doon sa Egypt, mga minamahal, dala-dala niya po yung sama ng loob. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ikaw ba naman, ibenta ka ng mga kapatid mo? Papatayin ka pa sana. Ibinenta ka na lang. Hindi ka ba magkaroon ng sama ng loob niyan? Posible. Amen po ba? Posible talaga, nasaktan siya. Pagkatapos pagdating niya po doon sa Egypt, hindi na siya prinsipe. Alipin na, slave na, boy na. Mga tigas ba? Tigasaing, tigalaba. Yun ang trabaho niya doon. Everybody say praise the Lord. Hindi siya sanay. So, mag-a-adjust pa siya. Imagine, minamahal. Grabe. Kaya, i-picture out niyo, mga minamahal, sa kabila ng hatred o galit o sama ng loob sa puso niya, sa kabila ng mga adjustment na dinanas ni Joseph, mga minamahal,
patuloy siyang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating mabait na Diyos sa langit? Everybody say, praise the Lord. Ang hirap po kasi it took years. Years po yun, minamahal. Imagine, I think more or less, mga 20 years, hindi sila nagkita ng mga kapatid niya. 20 years. So, slave, alipin, hanggang naging, siya, parang head ng mga slaves, pinagkatiwalaan, and then nandito naman yung asawa ni Potiphar na nagkagusto sa kanya, gusto makipagtalik sa kanya, pero si Joseph, ayaw niya dahil sa puso niya, may takot pa rin siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niya magkasala sa Diyos. Mapalakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero dahil sa pagtanggi niya, minamahal sa tukso, pagtalikod niya sa tukso, sa pagsunod niya sa kalooban ng mahal na Panginoon, naging bilanggo tuloy siya. So from slave, head of the slaves ng bahay ni Potiphar, naging prison. Naging prison, mga minamahal, si Joseph, naging inmate, kaya grabe, another betrayal na naman nangyari sa buhay niya. Subalit mga minamahal, kahit sa loob ng jail, patuloy pa rin po siyang nananalangin. Amen po ba? Hanggang isang araw, may dinala doon na 2 lingkod ng hari, isang tagagawa ng tinapay at saka isang tagabigay ng alak sa hari. Alam niyo po mga minamahal, na naginip itong dalawa na ito. Si Joseph, likas na sa kanya, may gift talaga sa dreams, bata pa siya. So mga minamahal, nung marinig niya yung mga panaginip ng 2 lingkod ng hari, hinulaan niya po ito, mga minamahal, sa magitan ng wisdom na binigay ng Diyos sa kanya. At sabi niya po doon sa nagluluto ng tinapay, 3 araw mula ngayon, ipabibitay ka ng hari. Doon naman sa gumagawa, nagsiserve ng alak, sabi niya 3 araw mula ngayon, marireinstate ka, babalik ka sa iyong posisyon bilang tagapagsilbi ng hari. So mga minamahal, alam niyo po, ang sabi niya doon sa tagapagbigay ng alak, sabi niya, pag ikaw'y nabalik sa iyong posisyon, huwag mo akong kalimutan. Alam niyo po lahat ng sinabi niya ni Joseph nangyari, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, nung may balik sa posisyon yung isa, yung tagapagbigay ng alak, nakalimutan niya po si Joseph. Alam niyo po gaano katagal, minamahal? 2 years. 2 taon. Siyempre ikaw, mag-iisip ka na, hindi na yata ako makakaalis dito sa prisuhan. Nakalimutan na ako nung tagapagbigay ng alak ng hari. Subalit minamahal, patuloy pa rin siyang nagtiwala sa Diyos. Minsan maalala ko mga minamahal, kapag tinitesting ka ng mahal na Panginoon, kapag susubukan ka ng mahal na Panginoon, tinitesting ka ng Diyos, ang mahal na Panginoon minsan nakatingin lang sa'yo. At pag nakatingin siya sa'yo, tahimik yon. Amen? Tinitignan ng Diyos kung anong gagawin mo. Parang examination, di ba? Pag nagkakaroon tayo ng exam sa school, di ba tahimik? Tahimik. Kanya-kanyang answer. Yung teacher nakatingin lang. Parang ganon. Parang ganon ang nangyari kay Joseph. Tahimik yung kanyang buhay. Nakatingin pa lang, mahal na Panginoon. Ako'y naniniwala, mga minamahal, dahil nasa patnubay siya ng mahal na Panginoon at may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Naniniwala po ako na kahit sa ganong sitwasyon, palaging nananalangin si Joseph sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil mula sa prisuhan, nagkaroon ng problema ang hari, nasa prisuhan si Joseph, nagkaroon ng problema ang hari. Anong problema ng hari? Hindi niya masagot anong ibig sabihin ng panaginip niya. So ang problema ng hari, panaginip. Amen? Amen? Ang problema ng hari, si Haring Paraon, ang problema niya panaginip. Si Joseph naman, ang gift niya, dreams. Panaginip din.
Tignan mo paano pinagtutukma ng ating mahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin, may nagagawa ang pagsunod. May nagagawa ang paghihintay. May nagagawa, minamahal, ang taimtim na pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naalala nung cupbearer ng king, naalala nung tagapagbigay alak ng hari na meron nasa prisuhan, may gift sa pag-interpret ng dreams. Just imagine, mula sa prisuhan, naging bisita ng hari. Naging bisita ng hari ng Ehipto. Bakit? Dahil sa kaloob na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa gift niya na galing sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya wag po natin ibababa yung mga gift na binibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Amen po ba? Huwag niyo pong ibababa, ito lang ang gift ko. Wag mong nilalang lang yan. Dahil galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kung iisipin mo, ano man yung gift of dreams? Ano man yan? Kung ang tao, hindi mo man lahat, hindi mo man lahat malalaman yung panaginip kung hindi sila magsasabi sa'yo. Kung matutulog sila, minsan matulog ka, wala kang panaginip. Amen po ba? Amen po ba? Pero bakit na yung hari nagkaroon ng problema sa kanyang panaginip at eto naman si Joseph na merong gift sa pagpapaliwanag sa panaginip? Nung dinala po siya sa hari, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Nalinawan ang isip ng hari dahil lahat ng paliwanag ni Joseph tamang-tama, mga minamahal, sa panaginip ng hari. At yung hinahanap na solusyon, lahat ay magsabi ng praise the Lord. Yung hinahanap na sa solusyon ng problema, ang sagot ay si Joseph. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, minamahal, from the book of Genesis, chapter 42, verse 6, mga minamahal. From the book of Genesis, lulukso po tayo. Mahaba po itong salaysay ng buhay ni Joseph, mga minamahal. From the book of Genesis, chapter 42, verse 6. And Joseph was the governor over the land, and it was that sold to all people of the land. And Joseph's brethren came and bowed down themselves before him with their faces to the earth. Amen. Genesis Kapitulo 42, ang talatay 6. At si Jose ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain. At nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nagpatira pa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasubasog. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit magsabi ng praise the Lord, ito na po, minamahal. Kumbaga, ito na yung pag-aani. Amen po ba? Amen po ba? Kapag may tinanim ka talaga, meron kang aanihin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya itong ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, nagtatanim po tayo. At sa ating pagtatanim na ito, kasama natin ang mahal na Panginoon. At sa pag-ani natin, kasama pa rin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na katulad kay Joseph. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Si Joseph, sa kanyang sakripisyo, kasama niya ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nung siya'y mag-ani, naging governor po siya. Just imagine, naging governor. Kumbaga, yung solusyon sa problema, si Joseph. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon muna ng saganang ani, then magkakaroon ng tagutom. Sino ang mga ngasiwa? Sino ang mga ngasiwa? Magkakaroon ng grabing tag-ani, pag-ani, abundant harvest, mga minamahal, pero magkakaroon din ng very sore famine, mabangis na kagutom. Sino ang magmamanage ng harvest? Si Joseph, ang napili ng hari. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So naging governor siya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Parang talagang grabe. Sa Diyos walang imposible. Amen po ba? Amen po ba?
Katulad sa mga naririnig natin mga patotoo, dati ang hirap ng buhay, nagpatuloy lang, nagtapat, nagkaroon ng magandang trabaho. Yung iba natin makapatiran, minamahal, nakatapos yung mga anak. Ngayon, itinaas ng ating pinakamamahal na binigyan ng magandang mga posisyon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sumami naman, governor na siya. Ito na ngayon si Governor Joseph. Tapos, siya kasi yung nagbebenta ng mga palay dahil tagutom na. Dumarating ngayon yung mga kapatid niya, mga minamahal na bibili ng trigo. Nakilala niya po yung mga kapatid niya. So isipin mo mga minamahal, ikaw si Joseph, halimbawa ikaw si Joseph, makita mo yung mga kapatid mo na ito na yung mga, ano kaya isipin mo, no? Siguro kung may hatred ka pa rin, isipin mo, ito na yung mga walang hiya. Lintik lang ang walang ganti. Baka ganun na nasa isip mo kung may hatred ka. Amen po ba? Pero si Joseph hindi. Tinignan niya yung mga kapatid niya, sabi niya, tapos nung yumuko sila, sabi niya, ito yung aking panaginip. Yuyuko sila sa harapan ko. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal? Parang napakaganda. Everybody say, praise the Lord. Iba talaga yung ang isip ay pinalalawak ng Diyos. Iba talaga po yung puso na pinapatatag ng mahalapin ng malawak na pag-unawa. Bakit? Sa halip na magka-hatred po si Joseph, ang sabi niya, yung ginawa nyo ay plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng nangyari sa akin ay plano ng Diyos. Marami sanang mamamatay, pati kayo, pero dahil sa plano ng Diyos, marami ang nabuhay, pati yung kanyang mga loved ones, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakain ng mahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin mga minamahal, para yung sa inyong ginawa ay ikasasama ko. Sabi niya, yung ginawa nyo sa ikasasama ko. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yung ginawa nyo ay sa ikasasama ko, pero ginawang ng Diyos na ikabubuti ko. Ikabubuti nating lahat. Amen? Napakaganda po ng plano ng mahal na Panginoon. Kaya, although hindi man natin nakikita sa unahan, hindi man natin alam kung anong dulo ng plano ng mahal na Panginoon sa buhay natin, magandang magtiwala lang tayo. Magandang sumunod lang tayo. Magandang magpakumbaba lang tayo. Magandang magpatuloy lang tayo dahil maganda ang plano ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin Genesis chapter 50 verse 20, mga minamahal. Chapter 50 ng Genesis. From the book of Genesis, chapter 50, verse 20. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much more people alive. Amen. Genesis Kapitulo 50, ang talatay 20. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Katulad ng patutuo kanina, mga makita mo na maganda yung plano ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sumunod lang si Joseph. Nakita niya pa paano siya kinahabagan ng Diyos. Nakita niya paano siya pinatnubayan ng mahal na Panginoon. Nakita niya gaano ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. At pagdating ng araw, mga minamahal, pagdating ng panahon, mga minamahal, nung makita niya yung kanyang mga kapatid, siyempre, governor na siya, nakita niya na sinamahan siya ng Diyos, nakita niya na hindi siya pinabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, masama ang inyong ginawa sa akin, pero lahat pala ito ay ikabubuti ko. Dahil ito ang plano ng ating mahal na Panginoon para tayong lahat ay mabuhay, para tayong lahat ay maligtas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord.
kanina patuto, ngayon ko lang nabanggit yung ganong patuto, minamahal ni beloved brother John Paul Cano, minamahal. Kasi yung testimony nila kanyang papa, minamahal, nahati yung lupa. Nung malapit na bumagsak, mga minamahal, yung landslide sa kanilang lugar, sa kanilang bahay, minamahal, bigla po itong nahati. May pumunta sa kaliwa, may pumunta sa kanan. Pero may mga teacher palang nakasaksi na may maputing tao, malaki, mga minamahal, na nakadipa po doon, hinarang yung lupa, mga minamahal, upang hindi tumabon sa kanilang bahay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, mga minamahal, everybody say, praise the Lord, gano'ng kabuti ang Diyos, gano'ng kadakila ang mahal na Panginoon na ating pinaglilingkuran. Katulad sa Diyos ni Joseph, katulad sa Diyos na pinaglilingkuran ni Joseph, na kahit nasa pagsubok siya, patuloy siyang nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Kahit mahirap ang kanyang kalagayan, kahit parang hindi niya nakikita ang Diyos, mga minamahal, patuloy siyang nananalangin, patuloy siyang nagpupuri, patuloy siyang lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang siya po ay pinagpala ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos ang mag-uumpisa, ang Diyos din ang tatapos. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya magpasalamat tayo, mga minamahal. Dahil hindi man natin mapaliwanag, hindi man natin alam ito noon na mangyayari sa mga buhay natin, na tayo magkakaganito, naglilingkod sa Diyos, ginagamit, hindi man madali, hindi man biro ang pagpapagamit, pero mga minamahal ko, mga kapatiran, ang Diyos ang nag-umpisa nito sa buhay natin. Ang Diyos din ang tatapos nito, at 100% mabuti ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mabuti ang plano ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pag diniklara ng mahal na Panginoon, mangyayari po talaga. Amen? Kapag sinabi niya, mangyayari talaga. Sabi ng Isaiah chapter 46 verse 10, meron lang po tayong ilang talata, mga minamahal. 46 verse 10 ng Isaiah, kindly po. From the book of Prophet Isaiah, chapter 46, verse 10. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Amen. Isaias, Kapitulo 46, ang talatay 10. Sapagkat ikaw ay timiwala sa iyong kasamaan, iyong sinabi, walang nakakakita sa akin, ang iyong karunungan at ang mga kaalaman. Nagpaligaw sa iyo at iyong sinabi sa iyong puso, ako nga at walang iba liban sa akin. Verse 10, 46 verse 10, Isaiah. Sa Tagalog? 46 ang 46 Gs. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Declaring the end from the beginning. Amen. Umpisa pa lang, sinasabi na ng mahal na Panginoon yung papupuntahan natin. Sinasabi na ng mahal na Panginoon yung naghihintay sa atin. Katulad sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Bago pa lang natin narinig ang salita ng Diyos, pero ang pangako ng mahal na Panginoon, buhay na walang hanggan. Ganon na ganon, mga minamahal, hanggang ngayon, palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Marami na tayong pagpapalang nakita, marami na tayong nakitang pag-iingat ng Diyos, marami na mga panalangin ng ating nasaksihan. Ang pangako ng Diyos,
buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Declaring the end from the beginning. Amen? Hindi pa man tayo lumalago sa pananampalataya, pero pinangakuan ka na ng Diyos na buhay na walang hanggan. At ngayon, malago na ang iyong pananampalataya, lalo mo natin nakikita na malapit na ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo'y kanyang iningatan, tayo'y pinangawakan, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang sinabi ng Diyos, ang kanya mga payo, mga minamahal, ay tatayo. Amen? At kung ano yung nakakaligaya sa kanya, ano yung nakakalugod sa kanya, yun po ang kanyang gagawin. Kaya sino tayo, mga minamahal, na napabilang tayo sa plano ng Diyos sa pagliligtas ng sangkatauhan? Napabilang tayo, minamahal, sa tunay na paglilingkod, mga minamahal. Napabilang tayo, mga minamahal, sa gawain na kung saan sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napabilang tayo sa gawain na may totoong propeta ng Diyos, mga minamahal. Totoong mangaral ng ating mahal na Panginoon. Pinalaya tayo mula sa kamay ng kaaway. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Pinatawad ang ating mga kasalanan. At higit sa lahat, mga minamahal, may langit, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Grabe, mga minamahal. Kamangha-mangha ang gawa ng mahal na Panginoon ng last crusade. May mga tumayo sa harapan. May isang may tanda na po yung kanyang mama, mga minamahal. Tapos may edad na rin yung anak, pero siya yung nagsasalita. Sabi niya, itong aking mama, hallelujah, 14 years old pa ko. Palagi itong mag-agoy, aray-aray. Masakit pag sumasakit yung kanyang sigmura. Pagkatapos hindi siya nakakatulog. 14 years old pa lang daw po siya, minamahal. Pero last crusade, 52 years old na siya, mga minamahal. Ang sabi niya, ngayon pa lang niya nakita na wala yung pagsakit ng sigmura ng kanyang mama. At ang sarap ng tulog sa buong magdamag. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tuwang-tuwa siya, minamahal. Sana magpatuloy itong kagalingan na tinanggap ng aking mahal na nanay. May mga kapatid tayong 4 na taon, mga minamahal, hallelujah, na may sakit sa kidney, mga minamahal. 4 na taon, isipin niyo po yun, 4 na taon na masakit yung kanyang kidney, hindi siya makatulog. Pero isang gabi lang, pagkatapos mabautismuhan, nawala po yung sakit na yon, mga minamahal. Nakatulog siya ng maayos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal, pinapakarami, mga minamahal, pinagpala ng Diyos. Kaya totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. So itong mga masakit, may mga karamdaman na yan, mga minamahal. Halo na dumadalo sa krusada. Di ba't katulad din nila tayo noon, mga minamahal? Walang pag-asa, walang kagalingan, walang Diyos na pinagkakatiwalaan. Pero bakit ngayon malakas ang loob natin magkrusada? Masumunod sa tinuro ng ating mahal na pastor. Dahil alam natin, pinagaling tayo, pagagalingin din sila ng mahal na Panginoon. Binago tayo ng Diyos, babaguhin din sila ng mahal na Panginoon. Iniingatan tayo ng Diyos, iingatan din sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sa gabing ito tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan natin, pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, na nag-iingat, pumapatnubay, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan, mga minamahal. At ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan, mga minamahal, itinalaga niya sa iyo, itinalaga niya sa akin, itinalaga niya sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na nagtitiwala, buong pusong nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Puri po ang ating mahal na Panginoon, ating pong awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ating pong awitin ng awitin na
Hallelujah. Trust His heart. Habang inaawit mo natin ito, mga minamahal, tayo may magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Alam ng Diyos ang makabubuti sa iyo. At ito na po yung makabubuti sa atin, na nasumpungan natin ang totoong paglilingkod sa Diyos. Ang tamang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito na ang makabubuti sa atin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa banal na gawain ito ay buhay na Diyos. Makapangyarihang Diyos. Hallelujah.